Madalas ka bang kumain ng beef o ng karne ng baka? Nilaga man yan, beef steak, stir-fried o kahit bilang palaman sa tinapay o burger. Isang malasa, masarap at masustansyang karne o pagkain na paborito nga ng karamihan sa atin. Subalit batid mo ba na sa bansang Nepal pala ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkatay o pagluluto nito at maaari ka pang makulong kapag sinubukan mo ito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating pag-usapan kung bakit nga ba mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng baka sa bansang Nepal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Maraming benepisyo sa ating kalusugan ang pagkain ng karne ng hayop, partikular na nga ang baka o beef. Isang pagkain na mayaman nga sa protina para sa malusog na muscles at malakas na pangangatawan. Iron, vitamin B12, zinc, selenium, vitamin B6, niacin at creatine. Isang full pack sa nutrisyon na uri ng pagkain. Kaya naman, marapat na kumain ito minsan sa isang buwan. Subalit, bakit nga kaya sa ibang bansa, partikular na sa Nepal, na ang pagkain ng baka o ng karne ng baka ay labis palang ipinagbabawal? Ang sagot ay napakasimple lamang. Ito ay dahil sa kanilang espiritual na paniniwala sa Hinduismo. Ayon sa mga Nepali, ang baka o ang inahing baka ay itinuturing na sagrado, banal at sentro ng kanilang pananampalataya. Itinuturing nila itong isang ina na simbolo ng kasaganaan, kayamanan at buhay dahil sa pagbibigay nito ng gatas. Itinuturing din nila itong nauugnay sa mga deities o mga diyos-diyosan na kanilang pinaniniwalaan. Bukod pa rito, ang baka ay tinuturing na simbolo ng kapayapaan at hindi maaaring magdala ng anumang panganib sa ating mga tao. Dahil nga sa pagpapahalagang ito ay pinagbabawal sa batas ng Nepal ang pagkonsumo ng karne ng baka, kundi ang ilang alternatibong karne na lamang katulad ng manok, tupa at kalabaw ang maaaring kainin. Dahil sa mataas na antas ng pagrespeto ng mga Nepali sa kanilang relihiyong Hinduismo, ang mga baka nga ay tinuturing na nilang bahagi ng kanilang pamilya at maaari lamang mamatay o pumanaw dala ng katandaan o natural death. Sa sandali nga na ito ay umauna o pumanaw, binibigyan pa nga nila ito ng mataas na respeto ng paglilibing. Pinaliliguan, niriritualan at pagkatapos ay ibinabalot sa puting tela bago ilibing. Kanila itong inaalaya ng bulaklak, bigas at dilaw na luya bago tuluyang ibaon sa lupa. At ilang araw din na ginugunita bilang pagpapakita ng pagmamahal dito. Kaya naman next time na makatrabaho ka ng Nepal, ay huwag mo na nga silang alukin ng ulam mong baka o beef bilang pagrespeto sa kanilang kinagisnang paniniwala at relihiyon. Ikaw, mayroon ka pa bang alam na ibang paniniwala o relihiyon na kung saan ay bawal din ang pagkain ng ilang partikular na pagkain? I-share mo naman yan sa ibaba. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka ba sa mga gagamba? Sa gagamba na sa ilalim ng tubig nakatira, narinig mo na rin ba? Dahil meron din palang uri nito na talagang natural na sa ilalim ng katubigan naninirahan. Subalit, hindi masyadong napag-uusapan. Ito ang klase ng gagamba na kung tawagin ay diving bell spider o Agrironeta aquatica. Hello, what's up? Your best here.
Sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang nabubuhay sa ilalim ng tubig ang mga gagambang ito at ang mga nakamamanghang kakayahan at pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Diving bell spiders o Agrironeta aquatica, isang natatanging species ng mga gagamba na literal ngang sa ilalim ng tubig nakatira. Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Mayroon talagang isang klase ng gagamba, partikular na nga sa Europa at Asya, na tanging sa ilalim ng tubig nabubuhay o naninirahan. Subalit, papaano nga ba sila nakakahinga sa ilalim ng tubig? Alam naman natin na ang mga gagamba ay humihinga rin ng hangin upang mabuhay. Samantalang ang mga diving bell spiders ay mayroong clever na pamamaraan upang mag-adjust at mag-survive kahit sa ilalim ng katubigan. Di tulad ng ilang gagamba sa lupa, ang mga diving bell spiders ay may kakayahang gumawa ng animoy mga dome ng mga bubbles sa pagitan ng mga ugat at katawan ng mga halaman sa ilalim ng tubig. Kanila nga itong nilalagyan at pinupuno ng mga oxygen o hangin upang manatili silang nakakahinga kahit sa ilalim ng tubig, kahit pa nga sa loob ng 1.5 araw. Sa sandali naman na kukunti na lamang ang hangin sa kanilang tirahan, ay kaagad silang umaahon sa water surface upang kumuha ng oxygen o hangin. Sa tulong ng mga balahibo sa tiyan at sa paa, ay nagagawa nilang maitrap at madala sa ilalim ng tubig ang mga bubbles o oxygen upang muling punuin ng hangin ang kanilang mga tirahan. Hindi rin nila kinakailangang gumawa ng spider web upang manghuli ng mga insekto bilang pagkain, sapagkat may talento din sila sa panghuhuli ng mga maliliit na isda at ilang mga maliliit na aquatic na nilalang. Ang mga nahuli naman nilang mga isda o munting insekto sa ilalim ng tubig ay kanilang ikinukulong sa kanilang bahay na bubbles at doon nga ay nagsisilbing hapunan o pagkain nila. Batid mo rin ba na sa oras naman ng kanilang pagpaparami, ang mga lalaking diving bell spiders ay gumagawa ng isang malaking water bubbles sa tabi ng bahay ng mga babae at nilalagyan nga nila ito ng lagusan patungo sa babae upang maging daanan. Samantalang nangangagat din ang mga gagambang ito, bagaman hindi nakalalason, ay maaaring magdulot din ng lagnat at pamamaga sa loob ng ilang araw. Kaya naman kung makakakita ka nga nito sa mga katubigan, ay huwag mo na lamang gambalain. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng mga diving bell spiders? O ngayon mo rin lamang ito narinig? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.